Kumusta? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakalaking paksa sa teolohiya, ang huling paghuhukom. Pero hindi ito kasing simple ng iniisip ng marami. Base sa ating source, ito raw ay parang isang cosmic court case na may tatlong phases. Okay, so para mas madali nating maintindihan, ito yung magiging flow ng usapan natin. Magsisimula tayo sa idea ng isang universal court case, tapos dadaan tayo sa tatlong phases ng judgment at tatapusin natin sa kung ano ba talaga ang pinakalayunin ng lahat ng ito. Paano kaya kung bawat buhay, bawat desisyon, bawat sekreto ay dadaan sa isang malawakang paglilitis? Ayon sa ating source, ganyan nga ang mangyayari. At hindi ito isang bagsakang event, kundi isang proseso na may tatlong magkakaibang yugto. Sige, simulan natin sa unang bahagi. Ang tawag dito ay pre-advent o investigative judgment. Bakit? Kasi ito ay isang pagsisiyasat na nangyayari na pala ngayon bago pa man ang ikalawang pagdating ni Jesus. At dito, nagiging very specific yung ating source. Sinasabi na itong unang phase, itong investigasyon, ay nagsimula pa pala noong 1844. Oo, 1844. At nagpapatuloy pa rin ito hanggang ngayon at magtatapos lang bago mismo ang second coming. Interesting, di ba? So, sino ang unang iniimbestigahan sa court case na ito? Sabi dito, sambahayan ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga kaso ng mga taong umamin at nagpahayag na sila ay mga pananampalataya ang unang sinusuri. At para mas ma-imagine natin, inilalarawan ito na parang isang courtroom sa langit. Ang Diyos Ama ang presiding judge, si Jesus siya yung ating advocate o tagapagtanggol. At syempre, sino pa ba ang accuser o tagapag-akusa? Walang iba kundi si Satanas. Ngayon, saan kinukuha ang ebidensya? Well, may mga books o talaan daw sa langit kung saan nakasulat ang lahat. Bawat gawa, salita, kahit isip. Kasama na rin dyan ang talaan ng mga panalangin, pagsisisi, at ang standard para sa paghuhukom, ang 10 utos. Baka isipin nyo, bakit kailangan pa nito kung alam na ng Diyos ang lahat? Magandang tanong yan. Ang sagot, ang paghuhukom na ito ay hindi para sa Diyos. Ito ay para sa buong universo, sa mga anghel at sa ibang mga nilikha upang maipakita na ang Diyos ay patas, makatarungan at mapagmahal sa kanyang mga desisyon. Okay, next, Phase 2. Ito naman ay mangyayari sa langit sa loob ng 1,000 taon o ang tinatawag na milenyo. At dito, may kakaibang twist sa kung sino ang kasali sa paghuhukom. Kasi dito, baliktad na ang sitwasyon. Yung mga naligtas, na tinatawag ditong mga banal o saints, sila naman ngayon ang magiging bahagi ng judgment process. Hindi lang sila manonood, kasama sila sa pagsusuri. Pero linawin natin, ang papel nila ay hindi para baguhin ang hatol. Isipin niyo sila bilang isang jury. Sinusuri nila ang mga kaso ng mga nawaglit para sila mismo ang makakita at makaintindi kung bakit naging ganoon ang desisyon ng Diyos, para walang kahit isang tanong na matitira sa isip nila tungkol sa katarungan ng Diyos. At ngayon, abot na tayo sa grand finale, ang ikatlo at huling yugto. Pagkatapos ng 1,000 taon, ang esena ay lilipat mula sa langit pabalik dito sa lupa para sa final sentencing. So, para malinaw ang pagkakaiba, ang Phase 2 ay review ng mga naligtas sa langit. Itong Phase 3, ito na yung execution o pagpapatupad ng hatol. At ang mga hinahatulan, sila ay nasa lupa na. At dito, haharapin nila ang Diyos. At grabe, ang mga mangyayari dito. Imagine niyo to ha, lahat ng masasama mula sa lahat ng panahon ay bubuhayin muli. Siyempre, lolokohin sila ni Satanas para sa isang huling pag-atake. Pero biglang lilitaw ang Diyos at bubuksan ang mga aklat ng buhay sa harap nilang lahat. At sa sandaling yon, bawat isang nawaglet, kasama na si Satanas at ang kanyang mga anghel, ay makikita ang replay ng kanilang buhay. Makikita nila ang bawat pagkakataon na ibinigay sa kanila. At sa huli, walang pilitan, bawat isa sa kanila ay luluhod at aamin na tama at matuwid ang hatol ng Diyos. Pagkatapos ng universal na pag-aming iyon, doon na isasagawa ang huling sentensya. Isang apoy mula sa Diyos ang bababa at ito ang tuluyang pupusa sa kasalanan at sa lahat ng kumapit dito para siguraduhin hindi na ito muling babangon pakailanman. So ang tanong, bakit kailangan ng ganito kahaba at detalyadong proseso? 3 yugto pa. Ano ba talaga ang pinaka-purpose ng lahat ng ito? Punishment lang ba? Tingnan natin. Ang sagot daw ay nasa konsepto ng atonement.
Kung paghiwalayin mo yung salita at one meant, ang ibig sabihin ay pagiging isa muli. So ang goal ay hindi lang parusahan ng kasalanan, kundi ibalik ang buong sansinukob sa perpektong pagkakaisa at harmony sa Diyos. At itong buong proseso mula sa sakripisyo ni Jesus, sa kanyang gawain bilang high priest, hanggang sa paghuhukom at sa huling pagpuksa sa kasalanan, lahat daw yan ay nasimboluhan na sa seremonya ng araw ng pagtubos noong unang panahon. Kagatapos ng apoy, pagkatapos na malinis ang lahat, hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Sa katunayan, doon pa lang magsisimula ang pinakamagandang bahagi. Ito na yung ultimate outcome. Ang Diyos ay lilikha ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Isang perpektong tahanan kung saan katuwiran na ang nananahan at sigurado tayong hinding-hindi na babalik pa ang kasalanan. At ang pinaka-highlight ng lahat, ang Diyos mismo ay maninirahan kasama ng kanyang bayan. Hindi na sa langit, kundi dito mismo, kasama natin. Imagine that. Yan ang huling pangako. Kaya, iiwan ko kayo sa tanong na ito. Base sa balangkas na ito, ano nga ba ang tunay na layunin ng huling paghuhukom? Ito ba ay tungkol lang sa parusa? O ito ba ay isang masalimuot, ngunit kinakailangang proseso para maibalik ang universo sa perpektong pagkakaisa at para masigurong ang kasalanan ay isang bangungot na hinding-hindi na mauulit pa?